kangkong, karaniwang gulay. Pero winner ang sustansya nitong taglay. Kaya naman ibinida namin to sa mga recipe na masasarap at budget-friendly. Pagdating sa kainan, tayong mga Pinoy, aba, hindi magpapahulir yan. Sa lakas ng gana nating kumain, talagang mauubos ang hinain. Pero kahit anumang busog natin, there will always be room for dessert, di ba? Kaya naman mga kakaibang dessert ang ating gagawin na may katapat na mga original version na mamahalin. At ang bibida sa mga ito, ang madalas na pang-ulam na gulay, ang kangkong. Sa tulong ni Chef Christopher ng Apricot Diner, ang mga sikat na dessert magagawa ng mga kangkong-infused version na kasing sarap pero mas affordable. Ngayon gagawa tayo ng kakaibang dessert. Gagamit tayo ng kangkong para sa paggawa ng ice cream. Ang 250 peso pistachio ice cream gagawin namin for less than half the price. Dahil imbis na pistachio nuts ang sangkap, aba, kangkong ang malalasap. I-mix lang natin lahat ng ingredients, tapos i-freezer natin, tapos okay na siya. Bukod sa kangkong, ihanda ang heavy cream, whole milk, condensed milk, asin at vanilla extract. I'm chopping yung kangkong natin para pinong-pino siya, maging maganda yung consistency niya pag ginawa na yung ice cream natin. Unang ilagay sa heavy cream ang tig-1 cup ng condensed milk at whole milk. Ito namang vanilla ilalagay natin ngayon to give it more flavor, to give it a good aroma. Haluin ang mixture pagkalagay ng vanilla. Timplahan ito ng asin para umangat ang tamis ng ice cream. And syempre, ang bida ng ating ice cream ngayon, ang kangkong. Lalagay na natin siya. Sa malaking lalagyan, ipasok ang inyong mixing bowl at palibutan ito ng yelo. Haluin ito ng tuloy-tuloy for 15 minutes at saka ilagay sa freezer. After 3 to 4 hours, ready na ang ating kangkong ice cream. For only 120 pesos, ma-enjoy na ang dessert na ito ng 3 katao. From ice cream, dadako naman tayo sa isa pang cool dessert straight from Italy. Gagawin natin ngayon, panna cotta. Italian dessert siya usually, pero gagawin natin siyang Pinoy gamit ang kangkong. Ang panna cotta ay gawa sa gelatin at gatas na madalas hinahaluan ng iba pang pampalasa tulad ng vanilla o chocolate. Sa ating panna cotta Pinoy version, 80 pesos lang ang gagastusin kumpara sa 255 pesos na original price nito. Dito, kailangan lang ang kangkong, heavy cream, whole milk, vanilla, powdered gelatin at asukal. Sa gatas, tunawin ang powdered gelatin. Idagdag ang 2 cup ng heavy cream at 2 kutsaritang vanilla. So para tumamis yung panna cotta natin, white sugar naman nalagay natin. At saka ihalo ang kangkong. Ilagay muna sa kala ng mixture bago ito isalang sa apoy. Haluin lang ito for 3 minutes. Pagkatapos ay pwede na itong i-plate at ilagay sa ref for 20 minutes. For only 80 pesos, kikiligin kayo ng saucy dessert na ito na good for 3. Bukod sa mga cold dessert, enjoy rin kainin ang warm desserts tulad ng cookies. At ang nabibiling 120 pesos na chocolate chip cookies, 65 pesos lang sa kangkong. I-ready lang ang kangkong, butter, puting asukal, brown sugar, itlog, vanilla, flour, baking soda, asin at manik. So ang first step, ilagay muna natin yung butter dito sa mixing bowl natin. Isunod ang puting asukal. Gagawa natin ngayon, creaming method para matulong mas maayos yung mga asukal natin. Ihalo rin ang brown sugar. Siguraduhin walang matitirang buo-buong asukal. Sunod na ilagay ang itlog at vanilla. Unti-unting ilagay ang flour habang hinahalo para kumapit dito ang cookie mixture. Maglagay ng kaunting baking soda. So itong baking soda naman, ilalagay natin siya dito sa cookie para umalsa yung cookies natin. Huling isama sa mixture ang mani at kangkong. Para hindi dumikit ang cookie sa pan, pahira ng butter ang baking pan. Sa oven toaster ito lutuin for 15 minutes. For only 65 pesos, tataas talaga ang iyong energy sa kakaibang dessert na ito. Sa mga kangkong dessert na ito, siguradong makukumpleto ang kabusugan nyo. Pero maging matamis kaya ang hatol dito ng ating mga dessert lover. Hindi mo matalasahan na gulay siya. Tsaka pwede din siyang
kainin ng bata na walang pahirapan mong papakain sa kanila. Kangkong cookies, medyo soft lang siya, tapos hindi siya lasang gulay, pero hindi rin siya super tamis. Ating napatunayan na ang kangkong hindi lang bidang pansahog sa ulam. Perfect sangkap din pala ito sa mga dessert na talagang inyong kagigiliwan.